Supreme Court na nagsabi. Oo. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Na mali. Pag-amin niya na mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam. Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo, meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron siyang statement meron dito. Meron siyang statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Sen, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Hindi, mayroong sa binanggit eh, yung... Ito, yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international bills for the acquisition Oo of nga, pero agriculture. ang tinatanong ko sa'yo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung bio... Yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional. Violative of due process. Wala naman due process. Void ab initio. O pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang, para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo siyang makakalabas hihigpit po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, yan. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Yan, Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh.
Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ano. Ang daming nag-iintriga. Mali kaya yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yung ang dami nila eh. Aha. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi Ay, eh, oo, di ba? oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi napaniwala yung babae, Aha. wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. eh. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin po, sa kabubulong nila, Nako, nasa may lakas. pas yan eh, may pas yan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Iyon ang dapat. Oh. Sino yung Siya naman, bubulong kung ano mo? kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh. Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. O yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oho. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad dyan. Aba, oho. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Binanggit ko pa yan. Opo, oo. Una, magkakapareho sila eh. Oho. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oho. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oho. Di ba? Oho. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang mga yan. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na basta't ako yung objective ako. Oho. Ako balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa tatlong yon. Oho. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat ng mga- sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon isa, dalawa hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Aha. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din, Opo. natuloy kunwari. Oo. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kaagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo kako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Grabe ang talino ni Senator Marcoleta, mga kababayan, no? At yun nga, yung nangyaring debate nila ni Senator Risa Hontiveros patungkol doon sa mga sinight niya na mga Supreme Court decisions na na-reverse, mga kababayan, at yung patungkol doon sa League of Cities of the Philippines versus COMELEC, no, na hindi totoong na unanimous yung kanilang reversal, mga kabayan, at na-correct na po, no, or nag-call out nga po yung Supreme Court doon sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros. At ngayon naman, alam na pala, mga kababayan, ni Senator Marcoleta yung batas na iyon na hindi unanimous kasi may nag-dissent, no, doon sa mga Supreme Court justices noong 2008, pero na-reverse siya noong 2009, mga kabayan. At sinisi ni Senator Marcoleta itong si Senator Risa Hontiveros
at doon sa mga taong nagbubulong sa kanya, no, yung mga nag-feed sa kanya na mali yung kanilang binubulong doon kay Senator Risa Hontiveros. Unlike dito kay Senator Marcoleta na siya mismo lang, mga kababayan, no, sinabi ko na nga po na mag-isa lang siya, wala siyang mga staff na nagbubulong-bulong sa kanya, wala siyang staff na nag-abot sa kanya ng mga papel para basahin niya. Ayan, so totoo nga mga kababayan, no, dahil siya lang mismo yung may alam, no, alam niya, siya mismo ang may alam mga kababayan, at alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya yung mga batas na sinasabi niya, alam niya yung mga argumento na kung ano yung dapat sasabihin, lalo na doon sa pag-interpellate sa kanya mga kababayan ng ilang senators, no. Unlike dito kay Senator Risa Hontiveros at sa iba pa mga kababayan, no, lalo na itong mga non-lawyers na mga senador, given na talaga na may mga staff talaga yan na nagbubulong sa kanila, nagbibigay ng papel para basahin, no, kung ano yung sasabihin nila doon sa podium, no, mga kababayan, doon sa floor. At yun nga, hindi nga ako nagkakamali dahil mali nga po yung information na bulong doon kay Senator Risa Hontiveros at doon sa kanyang cellphone, mga kababayan, no, nakikita natin meron siyang mga binabasa doon at merong iilan na nagsabi, mga kababayan, na di umano ChatGPT ang source ni Senator Risa Hontiveros doon sa mga cases, no, yung sinight niya ng mga cases patungkol doon sa reversal o yung mga na-reverse, kasi pinaglalaban nila dito, mga kababayan, yung kahalintulad dito sa kaso ni sa impeachment ni VP Sara na unanimous yung decision, pero eventually may mga cases na before na na-reverse daw, mga kababayan, at yun, isa yun sa mga sinasabi niya na na-reverse, so hindi daw malabo, no, or hindi milagro na mangyari na ma-reverse ulit itong impeachment case ni VP Sara, na babalik ta rin yung mga naunang desisyon ng mga senado, kasi merong previous na mga cases na nangyaring na-reverse, mga kabayan. At yun nga, yung sa League of Cities of the Philippines versus COMELEC, at mali nga po yun, mga kababayan, no, na kinurek po siya ng Supreme Court. On the other hand, ay may statement naman din nga itong si Senator Risa Hontiveros na check nga nila na mali nga po yun. Pero ang importante daw doon ay na-correct niya, mga kababayan, nga yung sinabi niya, yung kaso na yun, yung sinight niya, ay kinorek niya, mga kababayan, at hindi naman daw tayo immune, no? Lahat naman nagkakamali, sabi niya. At yun nga yung sinisi ng iilan, at lalo na itong si Senator Marcoleta, no, yung kanyang sinabi rin, nagpatutsada rin siya doon sa mga taong nagbubulong sa kanya or bumubulong sa kanya na nag-feed sa kanya ng mga maling informasyon. So mag-ingat lang, sabi niya, dapat hindi agad siya maniwala, no, doon sa mga patibong, kumbaga. At meron pa nga siyang example dito, mga kabayan, si Senator Marcoleta, na sa Biblia itong sila Adan at si Eva, na sinabi na ng Panginoon na huwag kumain sa prutas na yan. Pero nangyari, mga kabayan, sinuway nila yung sinabi ng Panginoon na huwag mong kainin yan or huwag niyong kainin yan. At naniwala sila doon sa mga bulong, mga kabayan, no? May nagsabi na, kainin mo yan, masarap yan, mga ganyan. So eventually kumagat sila doon sa patibong, mga kabayan, doon sa bulong, naniwala sila doon sa mga bulong-bulungan mga iilan. Kaya yun yung nangyari, pumasok siya doon sa patibong, mga kababayan. Nagkamali po doon si Senator Risa Hontiveros, no, dahil naniwala siya doon sa mga bumubulong sa kanya. At yun nga yung sinabi ni Senator Marcoleta, na yung mga taong iyon ay unang-una, sila yung paborito daw ng mainstream media, yung mga very vocal din, no, maiingay dito na mali yung Supreme Court, mali yung desisyon ng Supreme Court, overreach, etc., etc. Yung mga nagsasabi nun ay galing pa naman doon, mga kababayan, yung mga retired, kasama na dyan si Senior Associate Justice Carpio, mga kababayan, na anti-Duterte rin. Sinabi ni Senator Marcoleta, anti-Duterte at favorite ng mainstream media. At isa pa, mga kababayan, hindi nila binasa yung rules ng House, yung sa impeachment proceedings.
So hindi daw binasa ng masinsinan, kaya hindi nila alam yung kanilang binubulong doon kay Senator Risa Hontiveros na mali or hindi tama. Kaya para po sa aking opinion mga kababayan, no, advantage talaga ng senador na siya ay isang abogado, no. So sana po sa mga susunod na mga natin na mga tatakbong senador at sana yung mga mananalo, no, yung mga suportahan at iboboto ng mga taong bayan ng mga Pilipino ay yung may alam talaga, lalong-lalo dito sa pagiging senador na gagawa po sila ng batas mga kababayan. At hindi lang yan kahit sa congressman, kasi yung primary lang talaga nila is maggawa ng batas mga kababayan. At dito sa Senado natin, si Senator Marcoleta, isang abogado, isang litigator, no, for how many years, no, 20 years siyang nag-practice ng batas. Kaya alam na alam niya itong mga ginagawa niya mga kababayan. Hindi niya kailangan yung mga tulong ng staff niya, no, yung mga bulong ng staff niya, kasi siya mismo alam niya yung mga gagawin niya. Unlike dito, for example, kay Senator Risa Hontiveros, she is not a lawyer. Talagang makikita mo, no, every time na mag-speech po siya or may mga interpellation dito po sa mga or sa Senado, no, mayroong mga staff niya diyan na aligid-aligid sa kanya, may aabot sa kanya mga kababayan. At lalo kahit itong si mga kababayan, at least itong si Senator Robin Padilla din ay talagang nagsikap din siya, no, mga kababayan, na mag-aral or pag-aralan, kasi unang-una hindi naman siya abogado rin mga kababayan. Pero advantage talaga itong mga ganito, sila Senator Marcoleta mga kababayan, na abogado, at alam na alam niya yung mga rason niya, nung ibabato niya mga kababayan. Alam na alam niya yung mga sasabihin niya. At kaya sana sa susunod na mga eleksyon, yung mga abogado na kailangan talaga natin dito mga kababayan sa Senado, kasi alam nila mga kababayan yung mga sasabihin nila. Sayang lang yung mga kasama ni Senator Marcoleta, sila Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Jimmy Bundok. So sayang po sila, no, hindi po sila nakapasok. So maganda sana kung sila yung nakapasok rin dito mga kababayan sa panahon na ito, dito sa mga debate diyan sa Senado. Talagang marami tayong matutunan mga kababayan doon sa kanilang mga speech, no, or sa kanilang mga interpellation. Kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang ganda ng mga paliwanag niya mga kababayan, na may wisdom yung kanyang mga salita, no, mga kababayan. Hindi siya one-sided na kasi sinasite niya mga kababayan, or an example niya kung paano kung si PBBM yung in-impeach at bakit ganon yung mga ganyan. So napakaganda yung kanyang explanation mga kababayan, hindi siya one-sided na masasabi natin, kasi lahat tinitingnan niya yung buong picture mga kababayan, ng buong pangyayari, tinitingnan niya. Kaya maganda yung paliwanag niya mga kababayan. Unlike doon sa paliwanag, iba yung paliwanag ni Senator Kiko Pangilinan, at alam naman natin na anti-Duterte siya. Sila Senator Soto, ayan, anti-Duterte naman sila. Pero in fairness dito kay Senator Ping Lacson, nung nakasama nila doon sa minority, at talagang kasama siya doon sa alyansa ni PBBM nung nakarang eleksyon, nag-abstain siya mga kababayan doon sa pagboto, no, kung whether or not i-archive yung impeachment complaint doon kay BP Sara. So hindi po siya bumoto, nag-abstain siya. So yung apat lang yung talagang nagboto ng ayaw nila mga kababayan ma-archive. Gusto lang i-table lang yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Sila yun si Senator Soto, Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, at Senator Kiko Pangilinan mga kababayan. Pero yung sila Senator Subiri, si Senator Loren Legarda, kasama po sila sa minority mga kababayan, pero bumoto po sila ng yes na ma-archive lang, or ma-archive yung impeachment complaint laban kay BP Sara mga kababayan. So ano pong opinion dito mga kababayan sa mga statement ngayon ni Senator Rodante Marcoleta? Ayan, so naniwala ba kayong magaling siya mga kababayan? Kaya niyang mag-stand doon ng 6 hours, walang upuan, no? Diretso-diretso yung kanyang from privilege speech hanggang interpellation hanggang butuhan. Ang galing ni Senator Marcoleta mga kababayan. So
Please comment down below kung ano pong opinion nyo mga kababayan dito sa ating update ngayong araw na ito. No? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.